Ikalimang batch ng mga Pilipino mula Israel, ligtas na nakarating sa Pilipinas. May mga anggulong sinusundan. Yung isang anggulo may connected sa trabaho, yung isang anggulo is medyo personal. Personal na alitan na trabaho, ilan sa anggulong tinitutukan ng mga pulis sa pagpatay sa mamamahayag na si Juan Humalon. Ito po ay investigation pa lamang po. No? Hindi natin siya pinakulong kasi wala pa naman tayo na ipafile na complaint. Truck driver na sangkot sa aksidente sa Antipolo City na ikinamatay ng 4 na kabataan, hindi pa nasasampahan ng reklamo. The 20 peso per kilo was an aspiration, di ba? Ang problem now, we are in the 15-year high sa world market. So today, that is not possible. Ipinangakong 20 pesos na kada kilong bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Imposibleng maisakatuparan ngayon ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Dumating na ang ikalimang batch ng mga Pilipino na nirepatriate mula sa Israel. Kasama sa mga dumating ang mga abo ni Mary Grace Cabrera, isa sa 4 na Pilipino na nasawi sa Israel. Mula sa NAIA, ito ang balita ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ilan itong dumating na batch na ito ng mga Pilipino na galing sa Israel? Monica, 22 ito sa kabuuan na kinabibilangan ng 19 na caregivers, 3 hotel workers at may isang sanggol. Monica, pasado alas 3 kaninang hapon nang dumating ang mga ito sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Etihad Airways Flight EY424. Pinalubong sila ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdaka, Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio at Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Sloss. Ayon kay OIC Kakda, nakahanda ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development, Department of Health, TESDA at iba pa para ibigay ang anumang tulong ng mga nagbalik na OFW. Mahigpit din aniya ang bili ng Pangulo na tiyakin na natutugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan mula sa mga shelter sa Tel Aviv hanggang makauwi dito sa Pilipinas. Patuloy ang ating koordinasyon at kooperasyon with the relevant government authorities such as the Government of Israel, Psychosocial Counseling from DSWD and DOH. TESDA has their training vouchers with them. It's been libreng training. Ang umuwi ay makatatanggap ng financial assistance mula sa DMW na 50,000 pesos at magbibigay din ng OWA bukod sa livelihood assistance at psychological counseling. Kasabay dito ang abo ng caregiver na si Mary Grace Prodigo Cabrera na bitbit ng kaniyang kapatid. Hindi na pinalad si Cabrera na makaligtas ng atakihin ang kanilang kibbutz Be'eri ng mga militanteng Hamas. Dumating din ang mga magulang at kaanak ni Mary Grace mula pa sa bayan nito sa Maasin, Iloilo at pamilya ng kaniyang asawa mula naman sa Apalit, Pampanga. Ididiretso up sa Apalit, Pampanga ang abo ni Grace kung saan ibuburol ng 3 araw. Hindi mo na namin yan. Pagkatapos ng 3 araw na view, sige po. Samantala, bukas naman inaasahang darating ang isa pang batch ng mga Pilipinong uuwi galing Israel. Samantala, sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo Vega na maaaring magkaroon ng kaunting delay sa pagpapauwi sa iba pang OFW na nasa Gaza dahil sa tumitinding bakbakan ng Israel at Hamas. Nagsara din ang border at inaalam pa nila kung kailan ito bubuktang muli. Sa ngayon ay katatapos lamang nitong press conference kung saan humarap dito ang kinatawan ng OWA, DMW, DFA at maging ang Israeli Ambassador to the Philippines,
ay nandito rin kanina. At yung dalawang mga OFW na kasama doon sa umuwi ngayong araw, nagbigay sila ng pahayag kung bakit nila piniling umuwi sa kabila ng yung isa napakatagal na nitong nanirahan dito sa Israel. At siya muna ang latest mula dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nailibig na kahapon ang 2 sa 4 na overseas Filipino worker na nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Kabilang sa sumama sa libing ng caregiver na si Loretta Daday Alacre sa Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak. Pagkatapos ito ay binigyan siya ng pagkilala sa ipinakitang kabayanihan at sakripisyo. Ipinangalan sa kanya ng pamahalaang lungsod ng Cadiz, Negros Occidental ang isang evacuation center. Inilibing na rin si Angeline Aguirre sa San Carlos, Pangasinan. Tumanggap ang pamilya ni Angeline ng tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration, lokal na pamahalaan ng Pangasinan at iba pang ahensya. Mahigit 300 Amerikano at kanilang pamilya ang nakalabas na sa Gaza Strip. Samantala, U.S. Secretary of State Antony Blinken muling umikot na Middle East upang makipag-usap sa mga lider sa rehiyon. Ito ang balita ni Rejan Bolivar. Bagamat marami na ang nakalabas, marami pa rin US citizens ang naiwan sa Gaza Strip. Kaya patuloy pa rin ang negosasyon ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng mga hostage na nasa kamay pa rin ng Hamas. Pansamantala naman sinuspindi ang evacuation ng mga sugatang Gazans at foreign passport holders sa Rafah crossing noong Sabado. Subalit ginagawa ng mga opisyal ng Egypt, US at Qatar ang lahat upang maipagpatuloy ito. Nanindigan naman si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi siya magpapatawag ng ceasefire hanggang sa makalabas ang nasa 240 na hostage na hawak ng Hamas militant group. Ito ay bagamang marami ang humihiling ng magpatawag ng ceasefire ang Israel upang makalabas ang mga sibilyan at mabigyan naman ng tulong ang mga nasa loob ng Gaza Strip. Subalit imbis na tumigil, patuloy ang ground invasion ng Israel upang malipol ang Hamas militants kasama ng mga infrastruktura, senior leaders pati na rin ang command and control systems nito. Ayon pa silang opisyal kung matugunan ng Israel ang kanilang mga layon matatapos ang operasyon sa loob ng 3 o 4 na linggo. Samantala, patuloy naman ang pag-iikot ni US Secretary of State Antony Blinken sa iba't ibang Middle Eastern countries upang makipag-usap sa leaders at top officials sa rehiyon. Matapos bumisita sa Ramallah, West Bank at makipagpulong kay Palestinian leader Mahmoud Abbas, nagpunta naman ito sa Iraq upang makausap si Iraq Prime Minister Mohammed Shia. Layon ng top official na mapigilan ang patuloy na paglawak ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas militants na nagsimula noong October 7. Rejan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Imposible sa ngayon ang ipinangakong 20 pesos na kada kilo ng bigas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan munang unahin ngayon ang pagtataas ng produksyon upang magkaroon ng mas abot kayang presyo ng bigas bago matapos ang 2024. Aminado si Secretary Laurel na hindi magiging madali ito ngunit sisikapin niyang mabigyan ng murang bigas ang mamamayan sa lalong madaling panahon. The 23 peso per kilo was an aspiration, di ba? Ang problem now, we are in the 15-year high sa world market. So today, that is not possible. But with yung directive ni Presidente to modernize, irrigate, use the right seeds and mechanize and all of that, maraming gagawin. We are getting ready to do our best to try to make rice affordable. Kaya ng bulsa ng mamamayan. Bubuo ng intelligence team ang bagong talagang kalihim ng kagawaran ng agrikultura upang tutukan ang pagsugpo sa smuggling. Kasama rin sa kanyang plano ang pagpaparami ng produksyon ng pagkain sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo.
When I was asked by the President to join VA, I actually hesitated a couple of times. But then at the end of the day, na-challenge ako eh. Diba? To do something for the country. At bottom line, mahal ko ang bansa natin and I want to help. Ang pagmamahal sa bayan at pagnanais na makatulong ang mas nanaig para kay Secretary Francisco Laurel Jr. Kaya niya tinanggap ang anyay isang malaking hamon na pamunuan ang Department of Agriculture. Sa kabila ito anya ng ilang ulit na pag-aalinlangan nang siya ay alakwin ng pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Secretary Laurel, isa sa mga ibinilin sa kanya ng Pangulo ay tingnan kung may korupsyon sa Department of Agriculture. Ayon sa kalihim, nakahanda siyang makatrabaho ang mga dati ng opisyal at empleyado ng DA. Subalit kung may hindi susunod o gagawa ng kanilang tungkulin, I will be creating my own intelligence group which they are here now pero hindi sila kilala. So we will be, well, one of the directives also ni Presidente is to, kung may dumi dyan, clean it up. Malaking problema ngayon sa bansa ay ang smuggling lalo na sa agricultural products. Pero ayon sa kalihim, may plano na siyang gawin dito gaya ng pag-iinspeksyon sa panggagalingan ng produkto. So, origin pa lang ma-address na to para hindi na makarating dito pa yung problema. Bilang secretary dito sa Department of Agriculture ay gagamitin lamang para sa kanyang ganansya, para sa kanyang tubo, para sa kanyang negosyo. Kaninang umaga, nagkilos protesta ang ilang grupo sa harapan mismo ng tanggapan ng DA sa Quezon City. Kinwestiyon ng mga ito ang pagkakatalaga sa bagong kalihim. Ang pagkatalaga po sa kanya bilang DA Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos ay bilang pabuya doon sa kanyang kontribusyon noong panahon ng eleksyon na naglaan po siya ng 30 million pesos. Ngunit ayon kay Secretary Laurel, wala siyang personal na interes sa pagtanggap ng posisyon. Binitawan na rin anya niya ang pamamahala sa negosyo nito na nakaugnay sa sektor ng pangisdaan. Well, definitely there's no payback. As I said, sacrifice na rin to. It's just not for country talaga. Ayon sa kalihim, sa mga susunod na linggo ay bababa ito sa mga lalawigan para makausap ng personal ang mga magsasaka at mangingisda. Pangunahin din sa pagtutuunan nito ng pansin ay ang pagpaparami ng produksyon ng pagkain sa bansa, lalo na ang bigas. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakakuha na ng kopya ng closed-circuit television footage ang mga pulis para sa investigasyon sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon sa Calamba, Misamis Occidental kahapon. Meron na rin silang nakalap na testimonya mula sa saksi sa krimen. Sa isang panayam, sinabi ni Police Regional Office 10 spokesperson, Police Major Joan Navarro, na makatutulong ito sa pagkilala ng mga sospek. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kinukonsinte ang mga ito, ang mga ganitong gawain sa isang bansang may demokrasya. At ang sinumang nagbabanta sa kalayaan sa pamamahayag ay may kaakibat na parusa. Mayroon ng mga motibong tinitingnan ng Philippine National Police sa pagpatay sa mamamahayag sa Calamba, Misamis Occidental kahapon. Kabilang dito ang personal at ang trabaho ng biktima bilang isang radio broadcaster. Ito ang balita ni Lea Ilagan. May mga anggulong sinusundan. Yung isang anggulo may connected sa trabaho, yung isang anggulo is medyo personal. Naglabas na ang Philippine National Police ng computerized facial composite ng isa sa mga suspect sa pagpaslang kay Juan Humalon alias Johnny Walker sa Misamis Occidental kahapon ng umaga. Ang naturang suspect ang sinasabing naiwan sa may gate ng bahay ng biktima nang pasukin ng gunman ang bahay ng broadcaster at pagbabarilin ito habang nagpoprograma sa radyo.
Sa inilabas na computerized facial composite ng PNP, ito ay may taas na 5'5 to 5'6". Tinatayang nasa 40 taong gulang pataas. Mayroong medium built na pangangatawan, nasa 70 kilos at mayroong fair complexion. Nakasuot ito ng pulang sombrero, green t-shirt at black short pants. May cartographic sketch na rin, and they were able to review all sa the CCTVs, and may mga nakuha tayong mga escape vehicle. So investigation is ongoing, and ang nag-commit naman namin ng ating RD that they will do all their best to solve the case. Sinabi pa ni General Acorda na bumuo na rin ng Special Investigation Task Group ang Police Regional Office 10 na siya mag-iimbestiga sa krimen. Wala namang ibinigay na timeline si General Acorda sa SITG. We expedite things, but yung mag-create ng timeline, mahirap yon kasi we might be forcing yung ating mga police na mag-create ng kung ano ng drawing o senaryo. What we want is yung katotohanan lang. Kumalat sa social media ang video ng pamamaril kay Humalon. Kitang-kita na 2 beses itong pinaputukan ng suspect habang nagpoprograma sa radyo. Naisugod pa umano ng kanyang pamilya sa ospital si Humalon, ngunit idiniklara ding dead on arrival sa ospital. Yeah, I was shocked. The way it was done is very blatant, and talagang you can see that there is those who perpetrated, there is no remorse, there is no, parang manok na lang. That's how kumbaga basta pangit tingnan lawlessness talaga ang pinapakita doon. Si Humalon na ang ika-4 na mamamahayag na napatay sa ilalim ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sina Ray Blanco, Percy Lapid at Crescenciano Bundukin. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iimbestigahan din ng National Bureau of Investigation ang pamamaril sa radio anchor sa Misamis Occidental na si Juan Humalon o mas kilala bilang Johnny Walker. Sa isang mensahe, sinabi ni Department of Justice spokesperson Miko Clavano na tinatrabaho na ng NBI ang kaso kung saan nakatanggap na rin ang mga ito ng ilang impormasyon na makapagtuturo sa mga sospek sa pamamaril. Makikipag-ugnayan din ang NBI sa Presidential Task Force on Media Security para makakalap pa ng mga impormasyon. Naghahanda ng humarap sa korte si dating US President Donald Trump upang tumestigo sa fraud case laban sa kanya. Subalit nagkakaroon ito ng problema sa schedule dahil magkakasabay ang kanyang pangangampanya para sa eleksyon at trial dates nito. Ito ang balita ni Justine Masakayan. Tatakbo uli si dating US President Donald Trump sa ikatlong pagkakataon sa US presidential elections sa 2024. Subalit nagsisimula ng magkaroon ng aberya sa legal at political operations nito. Ayon sa mga abogado at campaign staffs ng dating Pangulo, magiging mas komplikado ang kaniyang schedule sa pagpasok ng taong 2024 dahil sa sunod-sunod na kampanya kasabay ng pagpapatuloy ng paglilitis nito. Nakipagpulong din si Trump sa kaniyang mga abogado bilang paghahanda sa testimonya nito sa civil fraud trial sa New York, araw ng Lunes, November 6. Minarkahan itong unang pagkakataon na si Trump mismo ang sasailalim sa ekstensibong pagtatanong sa courtroom patungkol sa panahon ng post-presidency nito. Inaasahan ng koponan ni Trump na tatagal ang pagtestigo nito sa loob ng isang araw. Subalit ang testimonyang ito ay maaaring gawing komplikado ang kanyang pangangampanya kung ito ay magpapatuloy hanggang Miyerkules. Kaya naman gumagawa ng pansamantalang plano ang mga advisors ni Trump upang mabalanse ang kaniyang paparating na trial dates at robust campaign efforts. Justin Masakayan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad ng kumpanya ni Elon Musk na XAI ang Grok.
Ito ang chatbot na posibleng itapat sa mga kumpanyang OpenAI, Inflection at Anthropic. Nais ni Musk na maging truth-seeking AI ang Grok. Isang bentahin nito ang pagkakaroon ng access sa datos mula sa Twitter, na kilala na ngayon bilang X at gumagamit ng kaunting humor at sarcasm sa pagsagot sa mga katanungan. Sinasabing natalo nito ang mga kaparehang chatbot sa pagsagot sa ilang math problems at Python coding tasks. Bagamat nasa beta phase pa lamang ang Grok, kalaunan ay magiging available ito sa paying subscribers ng X. Libo-libong residente sa Nepal na nawalan ng tahanan dahil sa lindol ang nakaranas ng malamig na gabi. Samantala, malapit na ring itigil ang search and rescue missions sa mga apektadong lugar. Ito ang balita ni Early Briones. Gutom at lamig. Ito ngayon ang kalaban ng mga nawala ng tahanan sa Nepal matapos ang malakas na lindol na naranasan nito. Tumama ang 5.6 magnitude earthquake sa Nepal noong Biyernes, November 3, na ikinasawi ng mahigit 150 na tao at mahigit 300 ang sugatan. Nagpalipas ng gabi ang mga survivor sa labas ng kanilang gumuhong mga tahanan upang makakuha pa ng mga natitira pa nilang gamit na pwedeng makuha. Samantala, ayon sa mga rescuer, malapit nang matapos ang search at rescue missions. Kaya naman makakatuon na ng pansin ang mga otoridad sa pagbibigay ng tulong sa mga nakaligtas. Naramdaman din ang lindol hanggang sa Indian capital New Delhi, na nasa 500 kilometers ang layo mula sa epicenter ng lindol na bayan ng Jajarkot. Mula Biyernes, nasa mahigit 250 aftershocks na ang naiulat na tumama muli sa Nepal. Makakatanggap naman ng tulong ang Nepali government sa ibang bansa upang makatulong sa pagbubuong muli ng mga tahanan na gumuho. Bukod dito, gagamutin din ng libre sa mga ospital ang mga sugatan. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Namataan ang Aurora Borealis o mas kilala sa tawag na Northern Lights sa Northern Scotland, Northern England at Northern Ireland. Ipinakita nito ang iba't ibang matitingkad at magagandang kulay na nakuhanan ng mga netizens. Ang Northern Lights ay isang atmospheric phenomenon na nagpapakita ng interaction ng charged particles mula sa araw at ng magnetic field ng mundo. Ito ay karaniwang lumalabas sa mga high-altitude areas, subalit dahil sa isang major geomagnetic storm, nakita rin ito sa ilang lugar sa South. Tapos na ang revision sa implementing rules and regulations ng Maharlika Investment Fund. Ito ang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ilang linggo matapos suspindihin ang implementasyon ng kauna-unahang Sovereign Wealth Fund ng bansa. Ayon sa Pangulo, kasunod nito ay agad na nilang aayusin ang corporate structure nito sa lalong madaling panahon. Posibleng makapigil sa China na gumawa ng coercive actions o maigting na aksyon sa West Philippine Sea ang pagkakaroon ng mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Japan batay sa maritime law expert na si Professor J. Batumbakal. Dagdag pa nito, pangangambahan din ng China kung magiging magkakampi ang lahat ng magkakalapit bansa sa rehiyon laban sa Beijing. Ito ang balita ni Rosalie Cos. But if they see that the Philippines does not stand alone and actually has the support of friends and allies, then it would think twice. Napapanahon ang pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Pilipinas sa gitna ng pagsulong ng bansa sa sovereign rights sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime law expert na si Professor J. Batumbakal, magandang senyales na nagkakaroon tayo ng kaibigan at kaalyado kaugnay ng usapin natin sa pinagtatalo ng teritoryo at bunsod din ng mas maigting na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa, kabilang na ang pagtulong ng Japan na mapalakas ang kapasidad ng Pilipinas sa pagbabantay ng seguridad nito
mangingimi ang China na gumawa ng mga agresibong hakbang sa West Philippine Sea. Bukod sa pagkakaloob ng Japan ng 12 barko para sa Philippine Coast Guard, magbibigay din ng Tokyo ng coastal surveillance radars sa Philippine Navy. Kauna-unahang bansa ang Pilipinas na makikinabang sa katatatag na official security assistance ng Japan. Kaugnay naman ang napipintong defense agreement sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na ang Reciprocal Access Agreement o RAA, makatutulong itong paigtingin ang ating defense capability. China's worst nightmare from a foreign policy perspective is to see all of its neighbors joining together against it. Okay? So any movement that might seem to indicate that is a cause for concern to them and will definitely cause them to pause and recalculate their moves and possibly even change their policy a bit. Suportado ni Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri ang isinusulong na Defense Pact sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Yung RAA will allow our interoperability and cross-training between our two forces, not only in the times of self-defense, but also in the times of calamity. Kasi pag may RAA na po tayo, talagang yung Japanese armed forces na self-defense forces, makakapunta po dito pag may calamity katulad na nangyari sa Yolanda. They can now enter and assist our armed forces and our civil servants in helping our people during times of calamity. Aalamin naming mabuti and we will weigh in on how it can be, of course, beneficial to the Philippines and mutually beneficial to both countries. Tinututulan naman ng Makabayan Bloc lawmakers ang napipintong defense agreement ng Pilipinas at Japan. Ito ay dahil sa posibilidad ng pagkakaroon nila ng paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa kababaihan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta para sa patuloy na modernisasyon ng Philippine Navy. Ayon sa Commander-in-Chief, kailangan palakasin ang kapabilidad ng elite unit ng Navy upang madepensahan ng bansa mula sa anumang panganib. Ito ang balita ni Nel Maribohok. As we move now from focusing on ensuring internal security for the country, we now have to bolster the country's external defenses. Palakasin ang external defenses. Ito ang binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa 67th founding anniversary ng Naval Special Operations Command o NAVSOCOM sa Sangli Point sa Cavite City. Pinayuhan ng Commander-in-Chief ang hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas na maganda sa anumang hamong dulot ng anumang pangyayari o kaguluhan sa ibang mga bansa. I exhort the DND and the AFP to maximize and strategically review the deployment of our forces to ensure that their strategies remain responsive to the current and future geopolitical realities. Tiniyak ng Pangulo ang suporta sa pagpapalakas ng kapabilidad ng Navy SEALs sa ilalim ng revised AFP Modernization Program. Dapat anyang magamit ang kakayahan ng NAVSOCOM upang mapalakas ang maritime security. Let us also continue harnessing the skills of our specialized units in preparing for all contingencies. With the NAVSOCOM, with its expertise in sea, air, and land or SEAL operations, must be utilized to support naval defense and enhance maritime security. Kanina ipinakita rin ng elite force ang kanilang kapabilidad, mga kagamitan para sa pagresponde sa anumang kaguluhan o nagbabanta sa seguridad ng bansa. Kabilang ang Basic Underwater Demolition SEAL, Naval Diving Group, Explosive Ordnance Disposal Group, SEAL Sniper at iba pa. Kabilang rin sa highlight ng event ang pagkakaloob ng mga parangal ni Pangulong Marcos Jr. kasama ang NAVSOCOM Commander Commodore Dwight Stephen Dolnuan sa Special Operations Personnel na matagumpay na naisagawa ang iba't ibang operasyon sa buong bansa at nagpakita ng kahusayan sa kanilang mga larangan ng tungkulin. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Ipinagtanggol ni House Speaker Martin Romualdez ang Kamara laban sa mga umaatake sa institusyon. Ginawa nito ang pahayag sa pagbubukas ng sesyon kasunod ng 5 linggong recess. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos. Rosalie, ano ang detalye sa pahayag ni House Speaker Romualdez? Monica, sa pagbubukas ng sesyon ng Kamara matapos ang 5 linggong recess ngayong hapon, nagbigay ng talumpati si House Speaker Martin Romualdez kung saan iginiit nitong handa siyang ipagtanggol ang institusyon laban sa mga umaatake rito. Sa gitna ito ng pagbatikos na tinanggap ng Kamara sa kabila ng mga epektibong nagawaan niya nito at mga naipasang panukalang batas. Gayun din sa mataas na ratings na natanggap nito mula sa publiko. Ayon sa House Speaker, trabaho lang ang ginawa nila at walang personalan. Ito ay bagaman walang tinukoy na sinuman ang House Leader. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Itindig ako tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Pagkatapos nito, nag-convene bilang Committee of the Whole ang House of Representatives upang ipasa ang House Resolution 1414. Ito ay bilang suporta at pagsusulong ng integridad at reputasyon ng House of Representatives. Sa plenaryo, nais naman ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na tukuyin kung sino ba ang partikular na umaatake sa Kamara. Subalit bago pangalanan sa plenaryo, nagbitiw bilang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban member si House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales. Pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang PDP Laban. A leader or previous leader of this country. Well, I think, Mr. Chairman, the gentleman from Albay knew who is that. Why is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? I will answer the question of Congressman of Albay, Congressman Edsel Lagman. But before I will answer your question, Mr. President of the PDP party, are you here? Mr. President, Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former president Rodrigo Roa Duterte, the one who said that, Mr. Chairman. Kasunod naman ito, sunod-sunod na naghain ang kanilang manifestasyon ng mga mambabatas at political parties sa Kamara upang ihayag ang kanilang suporta para kay House Speaker Martin Romualdez. Matatandaan, Monica, na nagpahayag na ng suporta ang House leadership maging ang mga mambabatas para kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos itong tumanggap ng pagkondena at ng umano'y pagbabanta laban sa dating Pangulong Duterte sa isang interview. Maging ang Kamara, tinuligsa din ng dating presidente at sinabing pinakabulok o most rotten institution. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nangangalap na ng mga impormasyon ng Commission on Elections hinggil sa mga local official na sinasabing nakialam sa pagdaraos ng katatapos sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Partikular na rito ang umano'y mga nakikisawsaw sa proklamasyon ng mga nanalong opisyal ng barangay. Ito ang balita ni Dante Amento. Mahigpit po ang tagubilin ni Chairman Garcia sa mga natuklasan namin na mga local government officials na nakialam po sa nakaraang barangay at SK elections. Pinakuha na ni Commission on Elections Chairperson George Erwin Garcia sa lahat ng kanilang regional directors at field offices ang pangalan ng mga local government officials na umano'y nakialam sa proseso ng nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, bahagi ito ng gagawin nilang investigasyon hinggil sa kung nagkaroon man ng irregularidad sa nakaraang halalan.
Sa inisyal na impormasyon ng COMELEC, mayroong LGU officials, partikular na ang isang alkalde, ang sinasabing pinigilan umano ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato sa nakaraang halalan sa kanilang lugar. Natuklasan pa na nagpe-pressure ang tao ng COMELEC mismo, pinipigilan ng pagpoproclaim na ang gagambala sa halalan na gaganap, pati po nandun mismo sa mga eskwelahan at mga polling place natin. Paliwanag ng komisyon, ang pangunahing dahilan umano ng pakikialam ng mga ito ay dahil natalo ang kanilang minamanok na kandidato. Dagdag pa ni Laujanco, nais ni Chairman Garcia na makapagsumite kaagad ng report ang kanilang mga tauhan. Kasong kriminal ang kahaharapin ng mga ito kapag lumitaw sa investigasyon na talagang nangingialam ang mga ito sa eleksyon. Pwede rin silang maparusahan ng pagkakakulong na tatagal ng hanggang 6 na taon o tuloy ang pagkakadiskwalipika sa paghawak ng posisyon at pagtakbo sa susunod na halalan. Ang halalang pambarangay at SK ay apolitical, ibig sabihin hindi ito dapat haluan ng politika at pakikialaman ng mga lokal na opisyal. Paglilinaw ng COMELEC sa mga nakaraang halalan ay wala silang ginawang ganitong hakbang, ngunit ngayon ay seryoso silang papanagutin ang lahat ng mga tiwaling opisyal ng lokal na pamahalaan. In particular, may mga na-identify po dito sa atin sa Region 5. Meron din pong na-identify sa Region 10. So definitely po itong mga pangalan na ito ay pagsasama-samahin po namin at sila pong lahat ay seryoso ang COMELEC na magsampa ng kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang sanhi ng aksidente sa Antipolo City na ikinasawi ng 4 na kabataan kaninang umaga. Samantala, hindi pa nasasampahan ng reklamo ang driver ng truck kung saan sumalpok ang kotse ng mga biktima. Ito ang balita ni Jenica Matangat. Ito, nakahod lang po tayo pero wala po tayong, hindi natin siya kinukulong. Wala pang ebidensya ang Antipolo City Police na magpapatunay na kasalanan ng driver ng trailer truck ang nangyaring aksidente kaninang madaling araw sa Marcos Highway, Barangay Mayamot. Patay sa aksidente ang 4 na sakay ng isang itim na kotse na pawang kabataang lalaki. Batay sa inisyal na pagsisiyasat ng mga pulis, mabilis ang takbo ng mga biktima, kaya nayupi ng husto ang kanilang sasakyan nang pumailalim sa truck. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ryan Manongdo, hepe ng Antipolo City Police, patuloy pa silang nangangalap ng impormasyon sa insidente. Ito po ay investigation pa lamang po. Hindi natin siya pinangulong kasi wala pa naman tayo na ipa-file na complaint sa kanya. At hindi pa tayo, wala pa tayo nakikita so far na ebidensya na mag-link sa kanya na naging dahilan siya ng aksidente ito. Sinusuri na ng mga otoridad ang mga closed-circuit television sa lugar upang malaman ang buong pangyayari. Yung pagkawala ng control kasi kailangan i-prove natin na may ebidensya tayo. No? Kasi sa ngayon, ang nakikita natin na ebidensya natin yung skid mark. Kasi may skid mark na nag-preno sila ng very correct. Segundo, hindi po siya ng pag-iwang-iwang sa left or right. As in straight po yung from the skid mark, dire-diretso po yung direction nila. Nananawagan naman ang Antipolo City Police sa mga motorista na may kuha sa kanilang dashcam na makipag-ugnayan sa kanila upang mas mapabilis ang kanilang ginagawang investigasyon. Jenica Cruz, Matangat, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mayroon ng development sa investigasyon sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr., may nakuha ng mga dagdag impormasyon ang Criminal Investigation and Detection Group, ngunit tumanggi muna itong ihayag. Sa halip, nanawagan ito sa mga perpetrators na sumuko na sa mga otoridad. May mga development na sinabit ang ating CIDG. Maganda naman yung nakikita and with this, I hope that yung mga perpetrators mag-isip-isip, sana sumuko na to mitigate their offense. Medyo maganda na yung direction ng investigation. Sinampahan na ng iba't ibang kaso ang mga lider ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte.
Kasama rito si J. Renz Kilario alias Senyor Aguila na leader ng SBSI at mahigit 10 pang kasama at kasapi ng grupo. Kabilang sa kasong kahaharapin nila ay ang qualified trafficking, facilitation of child marriage at iba pa. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, hihilingin nila sa Supreme Court na mailipat ang mga kaso dito sa Maynila. Ipatutupad na simula sa November 13 na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mas malaking multa na ipapataw laban sa mga motorista na lumalabag sa EDSA busway. Pabor naman dito ang ilang mga bus driver sa EDSA carousel lalo pat nagdudulot ng malaking abala ang mga pasaway na private vehicles na pumapasok sa kanilang linya. Ito ang balita ni JP Nunez. Napakalaking abala sa amin, tsaka natatraffic kami. Tapos pagka naman namin na sagasaan o nabundol, kasalanan namin yun. Nagiging dahilan kung minsan ng aksidente sa mga bus na dumadaan sa EDSA busway ang mga private vehicle at motorsiklo na iligal na pumapasok dito. Ayon sa mga bus driver sa EDSA carousel, malaking abala ito, lalo't sila rin ang nananagutan kapag nakaaksidente ang mga pasaway na motoristang pumapasok sa kanilang linya. Ang busway ay eksklusibong linya na para lamang sa city buses. Ngunit pinapayagan rin na dumaan dito ang government vehicles na may pulang plate number at emergency vehicles gaya ng ambulansya. Simula sa November 13, araw ng Lunes, ipatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapataw ng mas mataas na multa sa mga motorista na iligal na dadaan sa EDSA busway. Batay sa resolusyon na pinagkasunduan ng Metro Manila Council, 5,000 pesos ang ipapataw na multa sa unang paglabag o first offense, habang 10,000 pesos, 1 buwan na suspensyon ng driver's license at pagdalo ng road safety seminar naman ang ipapataw kapag second offense. 20,000 pesos naman sa ikatlong offense na may kasamang 1 taong suspensyon ng driver's license. At 30,000 pesos na penalty naman sa fourth offense kung saan irerekomenda na rin sa LTO na i-revoke ang lisensya ng driver. Sa ngayon, 1,000 piso lamang ang multang ipinapataw sa mga lumalabag sa EDSA carousel na nahuhulog sa violation sa disregarding traffic sign. At dahil sa abala at panganib na idinudulot ng pagdaan ng private vehicle sa EDSA busway, sang-ayon ang mga bus driver sa hakbang na ito ng MMDA upang maiwasan na ang pagpasok ng ibang mga sasakyan sa kanilang linya. Maganda nga ho yun, para sila madala. Isang huli lang, talagang hindi nila makalilimutan yung mahuli sila ng napakalaking penalty sa huli nila. Minsan kasi sir, sila yung nagkukos ng disgrasya eh. Kaya mas maganda na yung tasan yung sa huli para hindi na sila pumasok. Samantala ayon sa MMDA, ire-report nila sa LTO ang mga private vehicle na tatakas sa panguhuli ng mga traffic law enforcer. Ayon sa MMDA, mayroon umanong mga report na binibilisan ng mga sasakyan ang pagdaan sa busway kapag huhulihin na ng mga enforcer. Nauna nang iginiit ng MMDA na hindi anti-poor ang kanilang desisyon na itaas ang multang ipapataw sa mga lumalabag sa EDSA busway. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong nalalapit na ang holiday season, nagbabala ang Philippine Postal Corporation laban sa mga scammer na nagpapakilalang mga taga-PhilPost na kumukuha ng personal information sa kanilang mga mabibiktima. Paalala ng PhilPost, huwag basta magbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa mga kaduda-dudang text messages at huwag basta i-click ang mga naka-attach na link sa mensahe. Isa sa mga halimbawa ng PhilPost ay ang mensahe na nagsasabing may dumating na package, subalit hindi ma-deliver dahil sa maling address, habang may ilan naman ang nanghihingi ng detalye ng credit card. Kinundena ng ilang mambabatas ang pagpaslang sa radio broadcaster na si Juan Humalon.
Hamon nila sa mga pulisya, panagutin ang nasa likod ng krimen. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nakakagalit at nakakalungkot itong pagbaril sa isa nating radio broadcaster na nasa gitna pa mismo ng kanyang programa sa loob ng kanyang broadcast booth sa kanyang sariling bahay. Nanawagan ng mabilis na investigasyon ang ilang senador sa ginawang pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon sa loob mismo ng kanyang radio booth sa Misamis Occidental. Para kay Senator Ramon Bong Revilla, karahasan laban sa demokrasya ang pagpaslang kay Humalon. This, in no uncertain terms, is an affront to our free press. Hinahamon ko ang lahat ng ating mga law enforcement agencies sa pangunguna ng ating mga pulis na panagutin ang mga may sala. Sa Senator Ronald Bato de la Rosa, hinimok ang mga miyembro ng pulisya sa Misamis Occidental na resolbahin ang kaso sa lalong madaling panahon. Tingin ng senador, ano pa man ang totoong motibo sa pagpaslang kay Humalon, agad anyang iisipin ng publiko na konektado ito sa kanyang trabaho at hindi dapat mapanghinaan ng loob ang mga kawani ng media sa pagganap sa kanilang trabaho dahil sa nangyari. Si Senator Grace Poe, tinawag na barbaric ang pamamaslang. Hinimok din ito ang pambansang pulisya na sugpuin ang mga may-ari ng illegal na baril, hindi lamang sa Metro Manila kundi pati na sa probinsya. Dahil sa nangyari, muling isinusulong sa Senado ang panukalang batas na layong mabigyang proteksyon ang mga miyembro ng media sa pagganap sa trabaho, gaya ng dagdag na insurance coverage at benepisyo. Sa ilalim ng Senate Bill 2335, layo nitong magkaroon ng mandatory insurance coverage at benepisyo ang mga mamamahayag, empleyado ng media entities na nasa field assignments at maging freelance journalists. Kabilang narito ang disability benefits na hanggang 350,000 pesos, death benefits na 300,000 pesos sa mga masasawi habang nasa pagganap ng trabaho, at reimbursement ng medical costs na hanggang 200,000 pesos. Ayon kay Senator Mark Villar, inihain niya ang panukala dahil batid nito ang panganib na kaakibat ng trabaho ng mga mamamahayag. Si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri naman, inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumuo ng task force na tututok sa mga kaso ng pamamaslang ng mga mamamahayag sa bansa. Si Humalon ang ikalawang mamamahayag na pinaslang ngayong taon at ikaapat sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaharap na sa kanilang kauna-unahang laro ang dalawang rookie teams sa UNTV Cup Season 10, ang Comelec Vanguards at DFA Emissaries. Pinataob ng Comelec ang DFA at tinapos ang laro na may malaking kalamangan. Nabigo naman sa kanilang unang laro ang returning team na DOJ Beacons. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Naging hadlang ang pagiging abala sa nakaraang halalan upang mapaghandaan ng Comelec Vanguards ang kanilang pagsabak sa liga ng mga public servant. Inabangan hindi lamang ng mga manunood, kundi ng ibang teams ang kanilang maibibigay na laban pagdating sa hardcourt. Para sa kanilang chosen beneficiary. Sa Game 1 ng Triple Header Sunday kahapon sa Field Sports Arena sa Pasig City, nakasagupan ng Comelec ang kapwa rookie team na DFA Emissaries. Dikitan ng laban sa mga unang minuto ng laro. At palitan lang ng kalamangan hanggang kumawala ang Vanguard sa kanilang solid na bench scoring para kunin ang kanilang unang panalo sa liga sa score na 101-76. Actually kasi more on process-oriented kami. Sabi ko lang sa players is kung ano yung pre-practice natin, yun ang gawin natin. As don't expect too much, ang gawin natin, given natin 110% natin para lang mapakita natin sa mga manonood kung ano yung mga talents natin. Ayon kay Comelec Head Coach John Fajardo, bagaman naging abala sila sa paghahanda sa barangay at SK elections, masaya sila sa naging resulta ng laro lalo't na ipakita ng bawat player ang kanilang buong makakaya sa hardcourt.
Personal namang nanood si Comelec Chairperson George Garcia upang ipakita ang suporta nito sa pinakaunang laro ng Vanguard sa UNTV Cup. Ayon kay Chairman Garcia, nais niyang isali ang ahensya sa iba pang sports and charity events ng UNTV gaya ng UNTV Volleyball League o UVL. Ginawa natin ang paraan. Nag-organize tayo ng isang team para lamang sumali dito sa UNTV Cup. In fact, hindi lamang basketball ang gusto namin salihan, pati sana volleyball. Sa mga susunod na season, sasali na kami. Alam nyo kasi napakaganda ng adhikain ni Kuya Daniel Razon. Dapat maunawaan ng lahat. Naglalaro ka na, nakakatulong ka pa sa mga chosen charities mo. Gonzalez takes it away from Bolocon. Rubio, turnaround, got it. Sa Game 2, nagharap naman ang dalawang insurers ng pamahalaan ng Giazayas Furies at SSS Cabalika. Makapigil hininga ang pinakawalang plays ng dalawang teams, lalo na nang magsimulang makahabol ang Giazayas sa 3rd at 4th quarter ng laro. Sa huli na naigang never give up attitude ng Giazayas sa score na 75-72. Siguro ngayon, more conditioned ang players, talagang nag-prepare properly. Pinaghirapan nila yung off-season preparation ng UNTV. So itong first game, talagang nakita natin na hindi bumigay yung players sa gusto namin ma-achieve, which is to win yung first game namin. Another offensive rebound. This time, 20 points. Back to 1.2 para sa DOJ. Mercado, powers his way. At sa Game 3, hindi pinalad na patawin ng nagbabalik na DOJ Beacons ang mas mabilis na NHA Home Masters. Tinapos ng NHA ang Game 3 ng triple header match sa final score na 102-94. Sana tuloy-tuloy lang kasi may sistema naman yung team namin. Mas lalong naging cohesive yung teamwork, lalong pinatatag yung teamwork, develop palalo yung teamwork ng bawat players. Tsaka yung trust ng players sa isa't isa, lalo lumakas. Ganun pa man, aminado ang NHA Home Masters na malakas at maganda ang sistemang ipinakita ng DOJ sa kanilang laro. Sa katunayan, ayon kay DOJ spokesperson Asset Miko Clavano, sa pagbabalik ng DOJ sa Liga ng mga Public Servant, bumuo sila ng isang team na seryosong makuha ang panalo at muling ipakilala at itaguyod ang kanilang team sa Liga ng mga Public Servant. Makikita ho natin yan sa course ng season. Yung mga players ho namin, hindi din basta-basta. Everyday nag-i-ensayo, whether sa basketball court or sa gym or sa swimming pool. Lahat po kami kondisyon at excited na kami na ipakilala ulit ang DOJ sa UNTV Cup. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Congrats natin si Chairman Chairman G, di ba? Ang relax lang yung team niya kahapon, kung parang sumunod lang sa sistema, no? Magaling Nanood ba siya kahapon? Nanood siya. Tinutuon niya. Pakuya-kuya nga lang si Chairman Oo, naalala ko sinabi niya, di ba, hindi siya magmi-miss ng mga games. Siguro maliban na lang nung opening kasi yun, DSKE. Pero congratulations. Maliliit pero 5'10" lang yung pinakamalaki nila pero mabibilis. Tsaka sumusunod sa coach. Nanonood si Commissioner. Sumusunod sa coach yung mga player, di ba? Kung sabihin ng coach, talagang detalyado, no? Detalyado. Pati yung gumaling din yung SSS. Tsaka yung DOJ gumaling din. Kumbaga ngayon, ang ganda ng UNTV Cup, hindi mo mahuhulaan kagad kung sino mananalo pag game na. Mas balanse ang mga teams. Walang masyadong yamado. Parang lahat may laban. Exciting yan. At kami nagbabalik din. Sino? Si Isong. Bakit? Saan ka ba yung ating technical director. Ibig sabihin nagbabalik sa aksyon sa ito ang balita. Pinababati ng kanyang asawa. Ano ba apelido ni Isong?
si Erwin Ramones. Yan. Nabati sa kanyang may bahay at ang kanyang mga anak. Oh, speaking of may bahay, yung ating makeup artist, si Jaja. Alam mo ay may bahay na rin ngayon. Alam mo ba ito? Bakit ba si Jaja? No? Alam mo ba, naging member na rin siya ng pamilya namin? Sino? Si Jaja. Bakit? Kasi yung napangasawa niya, kamag-anak ko pala. Talaga ba? O, kita mo naman, napakaliit talaga ng mundo. Ng asawa ko si Nerds, kasi Teves yung middle name eh. Kasi may lahat kaming Teves sa Bicol. Si Nerds, nagkatotoo nga, kamag-anak nga namin. Kaya welcome to the family dyan. O, di ba? Naging magkamag-anak pa kaya kayo tanggapin na ng buong puso. Sige. Oo, at dahil dyan, baka naman pwedeng dito ka na sa Ito ang Balita, di ba? Lumipat ka na dito. Sige. Ito na, Suserong Pinoy na tayo. Ito na po yung usapin sa Intel laban sa korupsyon dyan sa sa Department of Agriculture. Di ba? Tama yan, ano? Ang komentaryohan po ni Net Pangilinan. Sabi niya, dapat talaga mawala na ang smuggling sa bansa. Perennial problem. Ayun. Ito naman, nakakalungkot na balita over the weekend. Yung ating kasamahan sa industriya na nakita natin yung kanyang shooting incident. Sabi ni Edgardo Balmores, grabe, wala nang ligtas na lugar ngayon kahit sa mismong bahay mo. Hindi ka na safe. Nagpanggap daw ba? Tama ba? Ano ba yun? Confirm ba? Umunan naman sa gate binuksan nung gwardiya. Kasi hindi naman talaga gwardiya. Kasama lang dun sa bahay. Hingi daw ng tulong. Nagpanggap Siyempre, na parang. binuksan, may hawak na ng baril. Kasi parang public service din yata yung ginagawa. Parang mananawagan lang daw, parang ganun. Ito naman, si Florence De Paz, sabi niya, hindi talaga biro ang buhay ng mga mamamahayag. Mapanganib, ngunit baon ay tapang at matibay na paninindigan sa katotohanan. Salute sa mga di birong buwis buhay nila. At ito naman po yung ating mga naging kausi ngayong araw. Mag-shoutout na po tayo sa ating mga nakasama. Unahin na po natin si Clara Ligan, Alvin Mateo, Mary Grace Tero. Yan. At ganyan din po kay Willie Villamar, si Randy Obise at si Valentin Borja. Samantala, narito naman po ang mga issue dapat abangan mamaya sa Y News. The Philippine National Police shares investigation updates on the brutal killing of a radio broadcaster in Misamis Occidental. Israel rejects calls for ceasefire despite growing international pressure. How does the international community respond to the escalating conflict between Israel and Gaza? And what efforts have been made to address the humanitarian crisis in the region? You will want to hear it. Plus, an 18-hour hostage situation shuts down Hamburg Airport in Germany. It's all coming up tonight. Discover the reasons behind the stories on Y News 8:30 p.m. only here on UNTV News and Rescue. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Mateo 5:3,5 na nagsasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.